Chapter 7. Napuno ng saya si Rose nang magising siya kinabukasan. At sa pagmulat niya ng mga mata ay si Alexander ang nasilayan. Ang mukha nito na ilang pulikada lang ang layo mula sa kanya. Maamo ang mukha nito sa pagkakahimbing. Ang gwapo-gwapo talaga nito at napaka-misteryoso. Para tong isang puzzle na gustong-gusto niyang mabuo. Gusto niyang matuklasan kung bakit tahimik to at kung may inililihim. Nangangamba siya dahil sa kapangyarihan na mayroon si Alexander sa kanya. Hindi niya sinadyang bigyan ito ng kapangyarihan. Ngunit iyon ang ginawa niya nang magpasya siyang ibigin to kahit pa alam niyang hindi magkakaroon ng katugan ng damdamin niya. Malinaw na malinaw yun. Isipin lang niya na maraming babaeng pwede nitong pagpilian. Imposible nang mahalin siya nito. Isa lang siyang novelty para kay Alexander Santillan. Isang ordinaryong babae na nagkataong berhen. Ngunit hanggang kailan talaga ang novelty na yun na bumibighani rito? Nag-almusal sila sa veranda kung saan tanaw ang baybayin. Isang mahabang strip ng halos puti ng buhangin na binabasaan ng mga alon sa ilalim ng maaliwalas sa bughaw na kalangitan. Bagay na bagay ang magandang tanawin sa maganda ring bahay. Inilibot siya ni Alexander sa bahay bago sila nag-almusal. Malaki ang bahay pero parang walang tumitira doon. Nang matagal para mag-iwan ng personal na marka. Wala kahit litrato ng pamilya ni Alexander. Hindi kami ganung uri ng pamilya. Matabang na komento ni Alexander. Pero napakasaya mo siguro nung bata ka dahil sa tabing dagat ka nakatira? Hindi sumagot si Alexander at naging nakaakansiwa ang katahimikan. Hindi mapigilan ni Rose ang kuryosidad. Hindi masaya ang kabataan mo, no? Hindi. Pag-amin Alexander. Ngunit nabigyan naman ako ng magandang edukasyon at naalagaan naman ako. Tara maglakad-lakad tayo. Tinapos ang paglalakad sa dalampasigan ng usaping yun. Naglalakad si Rose sa malamig na alon nang tumunog ang cellphone ni Alexander. Nakapag-usap to sa wikang Bisaya at ngumiti bago sumandal sa isang malaking bato. Iniunat nito ang isang kamay para hilahin siya palapit at inakbayan siya. Ang ganong kilos ni Alexander nagbibigay kay Rose ng pag-asa na may damdamin to sa kanya. Nang higit pa sa inaakala nito. Dahil gusto nitong makahawak sa kanya kahit na nasa labas sila ng kwarto. Isinibsob niya ang mukha sa dibdib ni Alexander at sinamyo ang pamilyar na amoy ng katawan nito. Ang tibok ng puso nito sa ilalim ng kanyang pisngi at ang simpleng pagiging nasa mga bisig nito ay sapat na upang magpakalma sa kanya na hindi lang sex ang gusto nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali ay tinapos si Alexander ang pakikipag-usap sa telepono. Pupunta dito ang lolo mo para makita ka, sabi nito. Bakit? Siyempre upang makipagbati sa'yo. Paungol na sagot ni Alexander. Apo ka niya. Malaking bagay para sa klase ng kasaysayan ng pamilya na meron siya. Sana hindi siya pupunta para pilitin ulit ako na pakasalan ka. Binabawi ko ng alo ko, sabi ni Alexander. Tama, bakit kailangan pa ng kasal? We're having amazing sex at kontento na ako ron. Hindi makapagpasya si Rose kung gusto ba niyang sampalin o sigawan si Alexander. Binabawi na nito ang alok na kasal. Kontento na to. Pwes, siya hindi kontento. Nagbago ba ang isip ni Alexander dahil may nangyari ulit sa kanila? Naguguluhan siya. Gusto at kailangan niya si Alexander ngunit ayaw niyang aminin ang damdamin. At natatakot siya sa maaring isagot ito sa pagpapakita niya ng ganong kahinaan. Nung bumaba si Rose upang samahan ang lolo niya ay nadatnan niya tong nakaupo sa wicker chair sa may veranda. Nag-aalangan ng hinitian niya ang matanda. Natutuwa po akong gusto niyo pa ako makita ulit. Pagtatapat niya. Nasa tamang edad na kay Alexander. Hindi dapat ako makailam at sa halip ay panoorin lang kayo. Ngumiti si Lolo Solomon. Mas interesante ang ganun. Paano interesante? Wala pang dinilang babae dito ang inaanak ko. Sanctuaryo niyang islang to at napakaingat niya sa kanyang privacy. Hindi na po ako nasurpresa. Nakita ko ang kayang gawin ng mga reporter. At hindi yun masaya. Napangiwi si Rose sa alalang iyon ngunit napangiti rin dahil sa impormasyong ibinigay ng lolo niya. Nakapunta na ba kayo dito noon? Tanong niya. Isang beses lang, nung libing ng mga magulang niya. Nakalibing sila sa pribadong sementeryo dito. Nakuha niya ng interes ni Rose kaya humilig siya palapit sa lolo niya. Kilala niyo sila? Kwentuhan niyo po ako tungkol sa kanila.
Hindi ko sila nakakasalamuha kaya ang opinyon ko ay iyong sa tagapagmasid lang. Pagkaamin ni Lolo Solomon, magkaklase kami ng lolo ni Alexander at yun ang dahilan kung bakit ako naging ninong niya. Mga bata pa ang mga magulang ni Alexander nang pilitin sila magpakasal para yung business merger. Nang maipanganak na ang tagapagmano ng pamilya, si Alexander, naghiwalay na ang kanyang mga magulang at hindi sila nagpaanal pero hindi rin nagsama. Tumango si Rose. Nakakalungkot naman yun. Mas nakakalungkot yun para sa anak nila. Salungat ni Lolo Solomon. Pinalaki si Alexander ng mga yaya at sa edad na 8 ay pinadala na sa Maynila para dun mag-aral. 8 taong gulang. Ang bata pa dun para malayo sa pamilya. Pagmumuni-muni ni Rose na namangha sa mga nalaman. Hindi siya nagkukwento tungkol sa kabataan niya. May ikukwento ako sa iyo. Nung minsan nasa Maynila ako para sa negosyo, pinuntahan ko si Alexander dahil naalala kong kaarawan niya. Pumunta ako sa eskwelahan niya para ibigay ang regalo ko at para makadalaw na rin. Pagdating doon, kinausap ako ng prinsipal at sinabi niyang walang dumadalaw kay Alexander na kamag-anak. Kahit tawag wala siyang natanggap mula sa mga magulang kahit na nasa Maynila rin ng mga to. Kapag bakasyon naman nandito si Alexander sa isla. Wala rin ng mga magulang. Staff lang na sinusod ang lahat ng gusto niyang mga kasama. Di naranasan Alexander kahit minsan na magkaroon ng normal na pamilya. Namatla si Rose sa pag-iisip sa napakalungkot na kabataan ni Alexander. Ibinigay ang lahat ng luho ngunit pinagkaitan ng pagmamahal at atensyon mula sa mga magulang. That must have been very bonding for him. Tumaas ang isang makapal na kilay ni Lolo Solomon. Hindi yan naaminin ni Alexander. Pero nang malaman ko walang dumadalaw sa kanya sa eskwelahan, tuwing nasa Maynila ako, sinisiguro kong nadadalaw ko siya. Marami rin naman siyang naging kaibigan at minsan inagbabakasyon din siya sa mga bahay ng mga yon. Pinag-isipan ni Rose ang mga narinig. Alam na niya ang dahilan ng pagiging malayo ng loob ng kanyang minamahal. Tulad niya, iniwan din si Alexander ng mga taong dapat ay nagmamahal dito. Ang tanging kaibahan nila ay ang yaman nito ngunit pareho naging mali ang pagtrato sa kanila. Gusto ba bang tumira sa bahay ko sa Cebu? Walang abisong tanong ng lolo niya. Welcome ka doon. Namula si Rose at hindi napakali sa pagkakaupo. Nahihiya sa pag-atupili. Alam niya naging bukas palad ang lolo niya. Isinantabi ang mga tradisyonal na paniniwala upang makapiling ang buntis at walang asawang apo. Kasi ayaw mong iwan sa Alexander. May tuwa sa mga matang pagpupuno ng kanyang lolo sa hindi niya masabi. Kung ganun may relasyon kayo? Sa ngayon, gusto ko na makasama siya ng mas matagal. Pagkaamin ni Rose sa lalong namula. Bukas ang imbitasyon ko. Masasayahin mo ako ng lubos kung mananatili ka sa bahay ko at kung papayag ka na mag-party ako para ipakilala ka ng formal sa mga kaibigan ka mag-anak. Masiglang anunsyo ni Lolo Solomon. Ngunit makapaghihintay naman yun. Salamat po at naintindihan ninyo. Tugon ni Rose na nakadama ng sundot ng konsensya. Hindi ba't kaya siya nagpunta sa Cebu ay upang makilala ang lolo niya? Ano nangyari at tila sa Alexander na naging focus ang kanyang kaligaya at mga pangarap? Marahang umiling-iling ang lolo niya. Hindi ko talaga maunawaan kung bakit ayaw mong pakasal gayong may pagtingin ka naman sa kanya. Ngunit nasa tamang edad ka naman para malaman kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Pagkatapos yun ipinag-usapan nila ang pamilya ng lolo niya. Napahanga si Rose sa katapatan ni Lolo Solomon at iginalang niya ang pag-amin nito na sinunod ang layon ng mga anak upang makabawi sa pagkamatay ng ina ng mga anak. Natawa to nang ikinuwento ni Rose ang pagkakabalat kayo ni Alexander. Sinamahan sila ni Alexander at sinabing malapit ng ihain ng hapunan. Kasunod dito si Blas na binuhat ni Rose at pinakilala sa lolo niya. Sinundan ko niyan sa kwarto at sinimulang ngayain ang sapatos ko. Sabi ni Alexander. Hindi kasi siya na-train nung tuta pa lang siya. Paliwanag naman ni Rose. I-spoil mo kasi. Aso ya't hindi tao. Well, pasensya na sa nangyari sa sapatos mo pero hindi ko siya ilalagay sa kulungan sa labas. Diretsahang sabi niya. Nag-init ang mga pisngi ni Rose nang mahuli niya ang kanyang loob na tubang-tubang pinapanood ang palitan nila ng salita ni Alexander. Napaisip siyang hindi talaga sila bagay ni Alexander. Tulad ng iniisip niya. Pagkakain ng hapunan,
Nag-usap ang dalawang lalaki na nagpaalis sa takot ni Rose na nagdulot ng pangmatagalang pinsala ang komportasyon ng dalawa nung araw ng pagdating niya. Kalaunan ay dumating ang helicopter para sunduin ang lolo niya. Tinanong ka ba ni Ninong kung sasama ka sa kanya pa uwi? Tanong Alexander sa kanya pagbalik sa bahay. Nag-angat ng ulo si Rose pero nag-iwas ang tingin. Oo. At anong sinagot mo? Hindi pa muna. Napalunok si Rose at nakadama sa hiya sa maliwanag na dahilan kung bakit siya nanatili sa tabi ni Alexander. Mabuti yan. Pero syempre paunlakan ko rin ang imbitasyon niya. Determinado na pagpapatuloy niya. Desidido siya na ipaalam kay Alexander na hindi siya magiging pasanin dito bilang bisita nang walang napag-usapang takdang panahon ng pag-alis. At sigurado akong babalik ka na rin sa trabaho mo. Napahinto si Alexander at maigting ang mukha at naglalabungan ng mga mata. Plano ko magbakasyon muna. Gaano katagal bago ka sumama kay Ninong? Usisa nito. 1 linggo? Hindi siguradong tugon ni Rose. Hindi ko na kayang mas patagalin pa dun. After all, pumunta ako sa Cebu para makasama ang lolo ko. Pero heto at sa bahay mo ako tumutuloy. Pinadaan ni Alexander ay isang mapanuksong daliri sa kanyang mga labi. Nakadama si Rose ang masarap na kilabot. Napatingin siya sa mapanghibong mga mata ni Alexander at may naipong init sa pagitan ng kanyang mga hita. Kulang ang 1 linggo para sa mga gusto mong mangyari, sweetheart. Itong tayo? Mabuhay niyang pagtukoy. Wala tong pagtutunguhan. Binuhat siya ni Alexander sa mga bisig nito at hindi pinansin si Blas na nagtatatalot pa ikot-ikot sa paanan nila. Pupunta tayo ngayon sa kwarto. Sex ang pangunahing paraan ni Alexander na pagpapahayag ng damdamin. Malungkot na naisip ni Rose kahit pa mga labi at mga bisig na binata ay nagpapanigas sa buo niyang pagkatao. Ngunit mahalaga pa ba kung tanging sex ang pinagkakasunduan nila? Kung wala naman siyang ibang hiling kundi ang makapiling sa Alexander. Ibinaksin ni Rose ang mga pagdududa at inseguridad at ipinaalala sa sarili na tinanggihan niya ang alok na kasal na magtatali sana kay Alexander sa kanya. Gusto man nito yun o hindi. Hindi niya gustong maging ang asawang nabuntis kaya pinakasalan. Sa katagalan kasi ng kinamumuhian din siya ni Alexander dahil sa sakripisyong yun. Kung anumang meron sila ngayon, gaan naman yun kaliit. Mas tapat at totoo kaysa sa second date na pag-aasawa. Anya sa sarili. Dahil isang bagay lang ang totoo. Si Alexander Santillan ay walang likas na kakayahan at tanggapin ng kahit anong second rate lang. Kailan mo balak sabihin kay Alexander na aalis ka na bukas? Paulit-ulit na tanong ni Rose sa sarili. Nakapaghanda na ang lolo niya na maghahatid sa kanya sa mainland at nagsabi na rin kung kailan gaganapin ang pinangako nitong party para sa kanya. Hindi naman masusurpresa siguro sa Alexander kapag umalis na siya. Pangangatwiran ni Rose. Ang napagkasundoan nilang 1 linggo ay umabot na ng 2. Tanging ang napapadala sa pagtawag ng lolo niya ang kanakukumbinsi sa kanya na magtakda na ng araw ng pag-alis niya ng Camotes. Alam ni Rose na iniisip lang ng lolo niya ang mabuti para sa kanya. Kailangan niya baguhin ang sariling buhay para sa kapakanan ng kanyang anak at ang lolo niya ang tanging may praktikal na solusyon sa ngayon. Nanatili siya sa tabi ni Alexander dahil umaasa siya na sana kahit konting damdamin ay magpahiwatig ito sa kanya. Damdaming mas malalim pa sa pinagsasaluhan nila sa kama. Nakakalungkot na hindi yun nangyari. Hindi na rin inulit pa ni Alexander ang alok na kasal na nagpapahiwatig na nakuha na nito ang punto niya at natanggap ng ito ang uring magpapatali sa kasal. How ironic dahil kasabay niyon ay pagbabago niya ng saloobin at nagsisimula na niyang isipin na maaari sila magkaroon ng mabuting pagsasama. Kahit na hindi base sa pagmamahalan. Napag-isip-isip niya kung napakabuti ni Alexander sa kanya. Wala pang lalaki na kitungo sa kanya ng ganun kabuti. Ginalugad nila ang buong isla at nakita ni Rose ang katuwaan ni Alexander sa kaliyaang makipag-usap sa mga mangingisda na walang pakialam kung gaano to kayaman. At para makabawi sa maling desisyon nito na isama siya sa pangingisda na kinasama ng kanyang pakiramdam, dinala siya ni Alexander sa mainland at ibinili ng isang mamahaling diamond pendant. Ngunit hindi ang naging dahilan ng tanging pagtatalo nila sa loob ng panahong magkasama sila. Ibibili kita kahit anong gusto ko. Galit na tugon ni Alexander nang tanggihan niya ang mamahaling pendant.
Sa kama ko, ikaw matutulog at dinadala mo ang anak ko. Bakit may niisip na itatrato kitang parang ordinaryong kakilala? Ano bang problema mo? Lahat ng suot mo ngayon, kahit na panty mo na asahan mong huhubarin ko rin naman mamaya, ako ang bumili. Ang masakit na katotohanan yun ay tila isang batong ipinukpok sa ma-pride na ulo ni Rose. Dahilan para makadama siya ng hiya at mag-init ng ulo. Ngunit pakonsuelo niya sa sarili. Humingi rin naman ng tawad sa Alexander sa maanghang na sinabi kahit na hindi niya inaasahan iyon mula rito. Huwag mong hayaang maging balakid sa akin ang pera ko. Pangihimutok sa kanya ni Alexander pagkatapos ng isang marubdob na make-up sex. Huwag mong alisin sa akin ang kasiyahang bigyan ka ng regalo. Ayoko na tinatanggihan ako. Maligaya si Rose sa piling ni Alexander. Ngunit masakit mang aminin. Alam niyang para sa binata ay pagtanggi ang pagtira niya sa kanyang lolo. Kung hiniling lang sana ni Alexander na pumisan siya rito ay papayag siya. Ang punto kasi, hindi ito nagtanong. Ang panahon nila sa Camotes ay tila bakasyon lang mula sa routine nito. Hindi tulad niya na higit pa roon ang turing sa 2 linggo na kapiling niya sa Alexander. Tinupay ni Rose ang isa pang damit pang itaas at iniligay sa maleta na may kasamang buntong hininga. Hindi rin naman hiniling ni Alexander na mahalin niya to. Ang totoo, kung alam lang na binata ang tunay niyang nadarama, tsak nasasabihin itong huwag nang gawing komplikado ang mga bagay-bagay. Bumaba si Rose sa sala at sinibulang ligpiti ng mga laruan ni Blas. Ang isa ay kailangan pa niyang yukuan sa ilalim ng mesa. Natagpuan siya ni Alexander sa ganong posisyon. Tama na ang natrabaho ko ngayong araw. Anito habang nakasandal sa pintuan. Magul ang buhok at titaong matipo ng dibdib na bukas sa polo shirt. At swimming trunks sa kabila ng casual na damit, mababakas pa rin dito ang otoridad. May matipid na ngiti sa mga labi ang binata. Hindi naman napigilan ni Rose na mapahugot ng hininga at panuyaan ng bibig sa itsura ni Alexander. Gwapo-gwapo dito kaya alam niyang suntok sa buwan para sa isang katulad niya ang mapa sa kanyang isang katulad na Alexander. Anong ginagawa mo dyan sa sahig? Tanong nito. Hinahanap ko ang mga laruan ni Blas. Pabulong niyang sagot, saka tumayo upang tingnan ulit sa Alexander. Sinuyod niya ng tingin ng binata. Nalulungkot siya sa desisyong iiwan na to bukas. Pinahanap mo sa mga katulong? Utos ni Alexander, sanay na sa pinapaubaya sa mga tauhan ng mga mamunting bagay na tulad niyon. At mas ginagamit ang talento sa negosyo at ng pagiging mahusay na lover. Sa mahali na isipin yun inanigas sa mga dibdib ni Rose sa ilalim ng suot na sundress. Medyo masikip ang bestida sa gawing dibdib dahil lumaki ang kanyang mga dibdib na dati walang dalang ng pagbubuntis. Natawa si Rose sa pagbabago ng kanyang katawan. Ngunit ang realidad ay bumibilog na ang kanyang katawan dahil sa pagbubuntis. Nangangamba siya na ang katawang kinagigiliwan ni Alexander ay magbago at naisip niya na sa hinaharap ay baka kahit sulyap ay hindi na gawin nito yun. Dahil nawala na ang magandang hubog ng kanyang katawan. Hindi ba't mas mabuting umalis na siya? Bago magmalip ang pagnanasa ng Alexander sa kanya at ang maiwang buo ang kanyang pride. After all, pride lang ang naiiwan sa babae kapag siya minamahal ng isang lalaki. Tulad ng pagmamahal niya sa lalaking iyon.